Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Naano lang po kasi ako, kasi matagal na akong hindi kumakain ng karne sa Friday. Hindi talaga ako kumakain kahit ano, basta Friday hindi ako kumakain na ng karne, matagal na rin. Ang ano ko lang, paano kung kumain ako bukas ng Friday bukas, wala kang choice kasi bukas, isasama ko ng mga amo sa cruise ship, 3 araw kami. Hindi ko alam kung anong pagkain doon. Kung sakali ba, hindi ko ma-avoid yun, okay lang yun. Sige, bigay natin yan kay Bro Angel. Ikaw na sumagutan, Bro Angel. Yes, actually kasi baka sa mga iba, bakit saan ba galing yung batas na yun? No Meat Friday talaga, no? Code of Canon Law natin, 1250 to 1259, 50 to 1251. Abstinence from meat and some other food, no? Dapat daw, the whole year Friday. So every Friday yan. Ngayon, kapag nakakain ka, kasi sabi nga, pag hindi natin sinunod yan, is a disobedience of the church. So kapag hanggat maaari, wag. Pero imposible naman walang ibang kapatid na maliban sa karne. So first time ko, brother, kaya hindi ko pa alam doon kung ano ang sitwasyon. Naano ko nga siya na makapasok ako ngayon. Dapat kagabi yun, pero siyempre marami ng kagabi, marami late na rin. Trinay ko lang makapasok ulit kahit 9:30 na ako nakapasok sa Zoom kasi busy pa rin. Trinay ko lang kung masasagot siya kasi parang natakot din ako dahil hindi ko rin alam ang sitwasyon sa 3 araw ko dun sa barko namin. Hindi ko alam kung kung individually, what I mean is catering ba, pwede kong maano siya, o pwedeng mag-order ako ng sarili ko, yung ganun ba. Hindi ko pa alam ang sitwasyon, kaya naitanong ko lang siya kung sakali, kaya talagang in-avoid ko na talaga yan siya kahit nagbakasyon ako. Pag Friday, sinasabi ko na sa nanay ko, huwag tayong kakain ng karne ngayon na. Bakit? Basta huwag tayong kakain ng karne. Friday ngayon. Sabi mo, batas... Ginanong ko na rin kasi sa akin, nang umuwi ako ng bakasyon ko last July, yun na rin ang sinabi ko sa kanila. Kaya ang nanay ko, sabi ko, isda lang tayo at saka gulay. Sabi ko, kaya parang naano na rin ako dahil matagal na rin nilang buwan na rin siguro, baka kalahating taon na siguro din akong hindi kumakain, hindi ko lang maalala. Basta matagal na rin, parang natatakot tuloy ako dahil nasimulan ko na siya, na hindi talaga ako kumakain ng Yes, so... Kaya ako, baka magkasala ako sakali o pwede ba akong humingi permiso ba sa Diyos sakali? So, try your best na lang, no? Wala naman tayong mababasa na kapag ganito ang sitwasyon, kapag ganito sitwasyon, wala eh. So we cannot add or we cannot subtract. Hindi natin pwedeng bawasan yung utos, no? So may mga circumstances talaga na hindi natin maiwasan. But like doon tayo papasok doon sa sinasabing try your best na lang as long as you can. But of course, if mayroon naman sinasabi ang simbahan na no fault on your own, kung talagang walang makain na lang, diba? So, and then you can just... Lalamin na lang ako pa. Oo. Hindi, kakain ka pa rin. But siguro, try your best na kahit kung ba, may isda doon, may gulay. Why not? Every Friday na... Sana nga kasi siyempre sila is, mga inchik naman yan, may isda. Hindi yan maiwasan. Ano ko lang doon is, kung malalaman ko yan bukas. Yun po. So may paraan naman hanggat disobedience of the church yan pagka nag-ano tayo, no? So malinaw po yun. Bakit walang bakit pinagbabawal lang meat ang sabi na simbahan pag Friday? Yung po yung pag-aalala lang, no? Doon sa Friday na pagkapatay, no? Ang ng ating na si Kristo. Kaya yung iba hindi talaga fasting talaga. Ako hanggat maaari fasting po talaga siya. Kakain na ako ng full meal ng isang beses lang talaga pag Friday. Every Friday, how many years na po? Friday night.
10 years na akong gaganon, 11 years na halos. Naano ko lang ito kasi siya, Brad, narinig ko lang ito baka sa punto rin. Pero hindi ko siya na lahat na ko lang yung hindi kumain ng meat yun lang, pero hindi ko narinig yung paliwanag noon. Tapos naalala ko lang siya na Friday pala bukas. Kahapon ko lang din naalala na Friday pala kami alis, paano yun ako kakain kaya? Sabi ko, nagkalala ko sa kakainin ko, ano ba yan? Pagkakain kasi ng karne sa Biyernes, makakasira ng beauty. Ay, hindi kasi dito sa Joke lang. Pag-alala kasi natin yan, sister, sa turo ng simbahan, ang simpleng hindi natin pagkain sa karne sa tuwing Biyernes ay pag-alala natin sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon ako natas, Brother Junior. Natas talaga. Isang pagsasakripisyo lang para sa ating kaligtasan. Kasi rin siya, di ba pag nag-Holy Week, Friday, naalala ko talaga, Friday, hindi kumakain kami ng Holy Week talaga hindi kami kumakain ng karne, lalo na sa Friday. Turo na yun, hindi yung turo ng simbahan. Wala namang problema doon, sister. Hindi kasi, yun ang sinasabi ng mga lula-lulo namin noon. So ngayon, nung naalala ko yan siya na narinig ko, kahit hindi ko na yung paliwanag, narinig ko lang siya, ginawa ko, sabi ko, try ko nga yun. Sabi ko, bakit hindi ako mag-sacrifice ng Friday na kakain ng meat, sabi ko. Kaya ngayon, first time ko rin, natatakot ako, kaya kung makakain ako, hindi ko sinasadya ba, naalala ko lang siya. Hindi lang. Ako salamat sa pagka Thursday, kapatid ako, mamaya yan, bago pag Thursday, mag-aano na ako niyan. Ewan ko kung nakikita ni na Bro Junri, nag-aano na ako niyan. No Meat Friday, Code of Canon Law, ganito ganun. So every Thursday yan, lahat yan ng mga friends ko, pati mga kamag-anak kong buong kamag-anak sa Pilipinas, alam na nila yan. So, nagta-thumbs up na yung mga kapatid ko, alam na nila yun kasi talagang debotong Katoliko sila. Pero nire-remind ko yan, i-remind po natin na lahat na nakikinig. I-remind yun, No Meat Friday, Code of Canon Law, para kasi makatanungin kayo kung bakit. Code of Canon Law, i-check nyo ngayon, 1250 or 1251. Tapos i-summarize nyo na lang para ma-type nyo ng maganda. Summarize nyo para hindi masyadong mahaba ang babasahin ng mga tao. Every Thursday, i-remind natin yung mga tao, mga kamag-anak natin, No Meat Friday, Code of Canon Law, 1251. Tapos summarize nyo lang. Yung nakalagay doon, abstinence from meat, the whole year Friday, i-summarize lang na ganun. Para ma-remind po yung mga tao, kapatid. Yun po, pwede natin gawin. At least ma-share natin po, kapatid. Yeah. Brother, salamat po sa inyo. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.